Kaibigan, ako ay nagagalak sa oras na ito na muli tayong magkasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay kaaliwan sa atin sa panahon na tayo ay may karamdaman. Sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng kabagabagan sa buhay. Kaya nga ang ating Panginoon ay maraming paanyaya sa kanyang mga anak upang tayo ay mabuhay na maligaya, upang tayo ay makaaninag ng pag-asa sa buhay natin. Sapagkat sa buhay na ito, tila baga, nawawala ang pag-asa ng maraming mga tao. Kung ating buksan ang ating mga telebisyon, maging sa umaga at sa gabi, ay tila baga napakadaming mga makikita natin, mga krimen. Nandiyan ang patayan. Nandiyan ang pagkakagalit ng mga tao. Nandiyan ang maraming mga aksidente. Nandiyan ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa buhay ng mga tao. Kaibigan, kung minsan natutulog ka sa bahay mo at pagkatapos ngayon may mga aksidenteng nangyayari at ang iba hindi na nagigising. Kaya nga, merong paanyaya ang ating Panginoon sa atin upang tayo ay makaaninag ng pag-asa sa buhay na bago dumating ang ating Panginoon. Kaibigan, ang unang paanyaya sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, narito ang sinabi ng ating Panginoon sa aklat na sulat ni Levi Matthew, Gospel of Matthew, Kapitulo 11, versikulo 28 at hanggang 30. Ang wika ng Biblia, "Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kay aking papagpahingain. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Come unto me, kaibigan, sabi ng ating Panginoon. Nanupat ang paanyayang ito ay sa mga taong napapagod, yung merong ginagawa. Marahil tayo ay nag-overtime sa ating trabaho o kaya masyadong napakahirap ng ating gawain. Isipin mo, kaibigan, kapag ang sikat ng araw ay napakatindi at napakainit, at pagkatapos ngayon may mga taong nagtatrabaho sa daan upang ang ating mga karsada ay mapaganda. Nandiyan ang nagtatrabaho sa mga building, nakakyat sila sa mga building na kanilang ginagawa. Napakainit, kaibigan. Nanabat sa maghapon, maraming mga tao ang pagod na pagod sa kanilang pagtatrabaho. Ito ay paanyaya ng ating Panginoon sa mga taong nakakaranas ng kapaguran sa kanilang pisikal na pangangatawan. Alam mo, kaibigan, gaano man ang ating pagod, kapag tayo umuwi sa ating tahanan, nandyan ang ating mahal sa buhay, na handa tayong pagsilbihan, tila baga naibsan ang ating kapaguran na pisikal. Pero kung uuwi ka sa bahay mo, nandyan pa rin ang maraming problema. Nandyan ang away. Pagkatapos, yung mga bata ay hindi nag-uusap. At isa pa, ang asawa mo, umuwi ka sa bahay, wala siya. At kung umuwi man sa bahay, siya ay nagagalit pagkatapos ngayon sapagkat siya nagsugal. Kaya kaibigan, para bagang tayo ay nabubuhay sa punong-puno ng kahirapan sa buhay natin. Ginamit ng Panginoon ang pamatok. Bilang isang nakaranas ng magtatrabaho sa bukid, at ako noon ay may kalabaw. Para magamit mo ang kalabaw sa pag-aararo, kinakailangan yung pamatok ay magandang kahoy o kaya kawayan. At kapag ang pamatok na ito ay magaan o kaya ito ay tamang-tama na ilagay sa isang hayop, kalabaw man o baka man, magaan ang pag-aararo. O kaya pinapahila mo ang iyong kariton, kaibigan. Pagka yung pamatok ay maganda ang pagkakagawa, magiging magaan sa isang ginagamit mo sa iyong pag-aararo o kaya sa iyong paghihila ng isang kariton. Ito ang ginamit ng ating Panginoon.
Nanupat yung kanyang paraan. Yung kanyang pagbibigay ng pag-asa sa atin ay nagpapagaan. Ano man ang suliranin, merong kakaibigan sa buhay mo, ito ay nagpapagaan. Isa pa, kaibigan. Ano ba yung nagpapahirap sa atin? Kaibigan, ang nagpapahirap sa atin, walang iba kundi yung ating emosyon. Kapag tayo ay hindi stable sa ating emosyon, kaibigan, ano ang sinasabi ng ating banal na kasulatan? Dito pa rin sa San Mateo, ito'y pinagkaloob ng ating Panginoon. Ayon sa San Mateo, Kapitulo 6, ating simulan sa versikulo 25. Ang wika ng ating Panginoon mismo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang iyong kakanin o kung ano ang iyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit? Ito ang bagay na iniwan ng Panginoon na sinulat ng kanyang lingkod. Bakit kayo nangababalisa? Alam niyo kaibigan, ngayon, marami mga tao nangababalisa. Yung kanilang emosyon, merong takot. Bakit? Ngayon, sa dami ng mga krimen, kung minsan nakasakay ka sa bus, nandiyan ang aksidente at maraming nangangamatay. Kung minsan naman, ikaw ay naglalakad sa daan, pagkatapos ngayon ang bag mo ay kukunin ng mga snatcher. Nandiyan ang maraming kagulumihanan sa buhay, kaibigan. Kaya sabi niya, huwag kayong magulumihanan o mga balisa man sa inyong pamumuhay. Bakit? Kapag ikaw ay may Diyos. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Pagka alam mo, merong umaagapay sa iyo. Pagka alam mo, merong nag-aalalay sa iyo sa araw-araw, hindi ka malulungkot, kaibigan. Hindi ka mga babalisa. Bakit? Alam mo, yung kailangan mo ay pagkakalob ng ating Panginoon. Kaya nga sa Old Testament, pinakilala ng ating Diyos ang wika, ako ang iyong refuge. Ako yung iyong kailangan sapagkat ano man ang kailangan mo, pagkain, ang kailangan mo ay lakas, nandyan ang Panginoon. Kaya nga nung ipinakilala ni Moses ang kanyang pangalan, ang sabi niya, ako nga. Ibig sabihin ng Panginoon, walang bagay na kailangan mo sa mundong ito na wala sa Panginoon. At kung papatuloy natin, kaibigan, ang wika ng ating Biblia, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik ni nagsisigapas. Ang wika ng Biblia, hindi man sila nag-iipon ng kanilang mga bangan at sila'y pinapakain ng Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang lahat o ng halaga ninyo sa mga ito? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, higit kayo sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoon, at alisin sa inyo ang kabalisan, sapagkat ang wika niya, hindi nyo maaaring dagdagan ang buhay ninyo pagka ikaw ay nangababalisa. Kaibigan, ilagak mo ang iyong pasan sa Panginoon, sapagkat siya ang tutulong sa iyo. Ito ang kanyang pangako, kaibigan. At pagkatapos ang saipan ng ating Biblia, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nagsusulit man. Hindi ba kayo higit sa mga ito, ang sabi ng Panginoon? Gayunmay sinabi ko sa inyo, na kahit sa Solomon man, sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Na dapat iyong tingnan, kaibigan, ang damo, napakaganda. Pero sabi ng Panginoon, pinapadamit ng Panginoon damo. Si Solomon nga, sa kanyang panahon, na napakayaman ni King Solomon, pero hindi siya nakagayak o nagayak sa ganong ganda ng damo. At ang damo, kaibigan, ang wika nga ng ating Biblia. Pagka ito ay tumubo at pagkatapos nakita yung ganda, hindi nagtatagal yan.
At pagkatapos pagka ito ay ginagatong na ang wika ng ating Panginoon. Huwag kayong mga balisa, versikulo 31, at magsasabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Versikulo 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Kaibigan, napakaganda. Gusto ng Panginoon ang ating emosyon ay maging stable. Ayaw niya tayo mga balisa. Nababalisa tayo sapagkat sa halip na ating unang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang ating inahanap yung mga bagay na pansamantala sa buhay na ito. Napakaganda ng iniwan ng ating Panginoon. At mismo ang ating Panginoong kaibigan ang nagsabi nito. Anong solusyon? Ang sabi niya, datapwat, iyo munang hanapin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Kaibigan, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay ay ibibigay sa atin. Ano sabi, kaibigan? Sinabi ba, sige, ikaw ay aking bibigyan ng inumin. Bibigyan kita ng mabuting kalusugan, pero pera, hindi kita bibigyan. Hindi ganon, kaibigan. Ang sabi ng ating Panginoon, kapag nauna siya sa lahat ng bagay, siya ang Panginoon ng buhay mo, sapagkat meron siyang kaharian. Hanapin mo yung kaibigan. Meron siyang katwiran. Kasi kapag si Kristo ang nasa puso natin, si Kristo ang nananaanan sa ating kaibigan. Ang sabi nga ng ating mababasa, if God is with us, who can be against us? Kaya nais ng Panginoong kaibigan na ikaw ay hindi mabalisa. Gusto ng ating Panginoon, ikaw ay magkaroon ng kapahingan sa buhay mo. Bakit? Ang sabi niya, magaan ang aking pamatok. Binanggit ito ng ating Panginoon kasi nung una, nakita ng Panginoon ang mga Pariseo. Nanupat, pinagsisikapan nilang matamo ang kaligtasan sa magitan ng kanilang gawa. Ang mga taong ito ay sumusunod, kaibigan. Pero ang kanilang pagsunod, hindi sa pag-ibig. Gusto ng Panginoon, kung tayo sumunod sa Kanya, may pag-ibig. Alam mo, kaibigan, meron akong kamag-aral, ako'y nag-aaral sa koleyo. Ang tanong sa kanya, bakit ka nagbibigay ng chocolate at bulaklak sa iyong nililigawan? Tingnan mo, 2 taon mo nang nililigawan, wala pang sagot sa iyo. Ang sabi ng aking kamag-aral na ito, alam mo, kaibigan, ako'y nagbibigay ng bulaklak at ng mga chocolate sa kanya, hindi sapagkat ako'y kanyang minamahal, kundi ang sabi niya, akin siyang minamahal. Alam mo, kaibigan, nagiging magaan ang ating pagsunod. Kung ang ating inspirasyon, kung ang nasa puso mo at nasa puso ko, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang paanyaya sa atin, ang wika, magsiparito sa akin kayong lahat. Kaibigan, tingnan mo, walang pinipwera ang ating Panginoon. Ang sabi niya, lahat nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking papagpahingain. Alam mo, kaibigan, maraming mga ngaral sinasabing, basta ikaw'y manampalataya. Basta ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, hindi kailangan ng mabuting gawa. May mga tao naman, gawa ng gawa, sapagkat nais nilang matamo ang kaligtasan sa kanilang mabuting gawa. Pero kaibigan, ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa mabuting gawa. Kailangan ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero kung pinagsisikapan nating matamo ang kaligtasan sa ating pagsunod, kaibigan, hindi tayo makasunod. Sapagkat sa ating sariling lakas, hindi natin kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan mo ang banal na Espiritu.
Kailangan mo ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ibibigay sa iyo, kaibigan, na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Na katulad ng isang babae na nadakip sa pangangalo niya. Walang iba kundi si Maria Magdalena, kaibigan. Nung patuloy na nagtatanong ang mga tao pang siya ay sapagkat isantrap sa Panginoon. Nung nagtatanong sila kung ano ang dapat gawin sapagkat kapag ka naman ikaw ay nadakip sa pangangalo niya, kinakailangan ikay babatuin hanggang ikaw mamatay. At nung ang mga taong ito ay patuloy na nagtatanong anong gagawin sa babaeng ito, ang sabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang babato. At pagkatapos, ang ating Panginoon ay sumulat sa buwangin. Marahil isinulat ng Panginoon ayon sa manunulat ang kanilang kasalanan. Kaya mula sa matanda hanggang sa bata, sila'y umalis sapagkat hindi natrap ang ating Panginoon. At nung umalis ang mga nag-aakusa sa babaeng ito, ang sabi ng Panginoon, nasaan ang nag-aakusa sa iyo? Wala na po sila, Panginoon. O ang sabi ng Panginoon, umayo ka at huwag ka nang magkasala. Nung sinabi ng Panginoon niyong kaibigan na tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus, binigyan siya ng power ng Panginoon upang siya'y mabuhay na may kapangyarihan. Kaibigan, itong sinasabi ng ating Biblia. Itong kailangan natin. Kaya kapag ka ikaw ay nabibigatan, kapag ka ikaw ay meron kang problema sa buhay mo, bakit hindi mo dalhin sa Panginoon? Kaibigan, ang sabi nga, sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan. Kaibigan, magagawa mo ang lahat ng mga bagay sa amagitan ng ating Panginoong Hesus. Subalit kaibigan, hindi matamo ang kaligtasan kung wala sa iyo si Kristo. Kinakailangan tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas at kapag ka tinanggap mo siya kung ano ang kanyang kalooban ay ating susundin. Bakit? Yung pag-ibig na yon ang siyang nag-uutos upang tayo sumunod. Kaya madali ang pagsunod. Hindi mahirap ang pagsunod, kaibigan. Bakit? Yung pag-ibig ni Kristo ang ating inspirasyon sa ating buhay. Kaibigan, tanggapin mo ang ating Panginoon. Siya maging Panginoon ng iyong buhay. At kapag siyang Panginoon ng buhay mo, madali ang pagsunod. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, narito po ang aking kaibigan. Marahil siya po ay nag-iisip na nais niyang sumunod sa inyo, subalit hindi niya kayang gawin sa kanyang sarili. Panginoon, kailangan niya ang banal na Espiritu upang kanyang magampanan ang nais ng aming Panginoon na aming gagawin at sundin. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Salamat po sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanapat, muli tayong binigyan ng pagkakataon na tayo mag-aral ng kanyang salita. Ako'y namamahalik na muli sa iyo. Sa ating susunod na pag-aaral, kaibigan, magtatagpo tayo sapagkat napakabuti ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay pinagkakalob sa iyo at sa akin upang tayo mabuhay na maligaya masaya sapagkat siya ang Panginoon ng ating buhay.